Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Carl Icahn. Sa mga takeover, ang metapora ay digmaan, at ang lihim ay ang mga reserba. Dapat kang magkaroon ng mga reserba na pinaigting para ma-handle ang isang mahabang laban. Nalalaman mo sa negosyong ito, kung gusto mo ng kaibigan, kumuha ka ng aso. Ang aral ng kwento ay, huwag kang makinig sa mga eksperto. Sinasabi nila sa iyo ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi ito magagawa, at ito lamang ay magiging sagabal sa paggawa nito. Kapag wala kang sinasagot, mas madali ang maghayganti. Ang pinakamahalagang bagay para sa akin ay ang gawin ang tama para sa aking mga empleyado, mga shareholder, ang aking pamilya, at para sa akin. Kung ito ay nasa tamang ayos, hindi ka talaga magkakamali. Sa tingin ko, ang ilan sa pinakamahuhusay na mga mamumuhunan ay may literal na psikolohikal na kalikasan. Ang mga pinakamahuhusay na mamumuhunan na kilala ko ay hindi masyadong nagdi-diversify. Sila ay medyo nakatuon sa kanilang mga pusta, at sinusubukan nilang tuparin ang mga ito. Kapag nasa kasino ka, palaging mayroong ibang may mas malaking piraso ng chip kaysa sa iyo. Hindi ito tungkol sa pera. Mahirap hanapin ang mga mabubuting investimento. Hindi mo maaaring ma-predict ang merkado. Ang pinakamahalagang shorts ay ang pagbenta ng isang bagay na hindi mo pag-aari, pagkatapos ay panuurin itong bumaba sa presyo at pagkatapos ay bilhin ito. Hindi mo kailangang mag-invest sa maraming kumpanya. Dapat kang mag-invest sa tamang mga ito. Ang aktivismo ay tungkol sa pagsusulong sa pamamahala na gawin ang mga desisyon na pinapalaki ang halaga ng mga shareholder. Ang mga CEO ay binabayaran para sa paggawa ng isang napakasamang trabaho. Kung hindi gumagana ang sistema, hindi nila makukuha ang mga obscenang bayad na iyon. Tinitingnan ko ang mga kumpanya bilang mga negosyo, habang ang mga analyst sa Wall Street ay naghahanap ng quarterly earnings performance. Binibili ko ang mga ari-arian at potensyal na produktibidad. Ang Wall Street ay bumibili ng kikitain, kaya't maraming mga bagay na hindi nila nakikita sa ilang mga sitwasyon na nakikita ko. Nalalaman mo sa negosyong ito, kung gusto mo ng kaibigan, kumuha ka ng aso. Hindi ito personal, ito ay negosyo lamang. Kung ito ay iyong bibigyan ng personal na halaga, hindi ka kailanman makakarating kung saan man. Sa tingin ko, natutunan mo sa negosyong ito na kailangan kang maging maingat. Hindi mo maaaring personalin ang mga bagay, at dapat mong maunawaan kung ikaw ay mali at mag-atras. Ang pinakamagandang paraan upang mamuhunan ay ang maging nasa unahan ng kurba. Hindi ako nakikipaglaban sa tape. Dapat kang maging sa panig na nananalo. Sa buhay at negosyo, may dalawang pangunahing kasalanan. Ang una ay ang umaksyon ng hindi pinag-iisipan at ang pangalawa ay ang hindi umaksyon sa lahat. Nalalaman mo sa negosyong ito, kung gusto mo ng kaibigan, kumuha ka ng aso.
Matututunan mo ng marami tungkol sa isang tao sa isang negosasyon. Tunay kang matututo ng maraming bagay tungkol sa isang tao kapag dumating na ang tseke.